Hello, good afternoon po. Welcome to my YouTube channel, ang Elida Garbis Tutorial Vlog. Ngayon pong hapon, meron po tayong i-repair na isang electric fan. Hindi ko po alam kung ano po yung diferensya nito, dahil hindi po ako inabot nung nagdala dito, itong electric fan na to, kasi umalis po ako at iniwan na lang po ito dito sa bahay. Ang gagawin po natin dito, i-testing natin kung ano yung kanyang diferensya. Pero ang ginawa ko guys, tinanggal ko na yung kanyang takip, at itong kanyang ito tinanggal ko na rin. Tinesting ko yung kanyang ito guys, capacitor. Okay naman yung capacitor niya. Ang resistance niya guys ay, ang capacitance niya ay 2.0 microfarad. Ngayon tinest ko siya at lumabas po doon sa aking tester 1.8.50 plus microfarad. Ang resistance, capacitance niya po 1.8 ang kanya pong capacitance. Okay pa po naman yan. Pwede pa naman po yung gamitin natin. Huwag lang pong bababa na sa 1.7, 1.5. Mahirapan na po siyang paikutin ito pong electric fan. Tinesting ko po siya, okay naman po. Then, try po natin itong saksak yung kanyang coils. So, yan. Ngayon po, i-set natin sa number 1. And guys, sa inyo, umuubong lang. Number 2, ganun din po, umuubong. Number 3, yan. Umuubong lang po siya. Ngayon guys, tignan natin dito sa kanyang LC. Kasi ang pag itong umuubong, ang isang electric fan na hindi siya umaandar, pwede pong itong kanyang capacitor ang may diferensya. Pero tinest po natin yung capacitor, okay naman po siya. Ayan. Ayan guys, okay naman yung kanyang capacitor, no? Ngayon titignan natin tong kanyang shafting. Baka naiipit na po nung bushing niya, kaya hindi po makaikot yung ating shafting. Yan po nangyayari yan po dahil madumi po yung ating bushing. Nalalagyan po siya ng alikabok, then pag natuyo siya, nabasa po yung alikabok at natuyo, ang magiging resulta po niyan, lalagkit po yun, at pag natuyo po siya, magiging na po siya, magiging maganit, then magi-stack up na po. Kaya ngayon bubuksan natin ito para makita natin kung matigas po yung kanyang shafting. Pag matigas po yung shafting, yan po yung sinabi ko sa inyo, madumi po yung ating bushing. Kaya hindi na po niya mapaikot ang ating LC. Ayan, tignan po natin. Ayan, nakita nyo ito guys. Ayan. Matigas na siyang iikot, hindi na siya freewheeling.
Yan, nakita nyo guys to, matigas siyang iikot. Ayan. Nabubuksan natin itong loob para makita natin kung madumi talaga yung kanyang busing o kung maluwag na po yung busing niya. Kaya naiipit po yung kanyang rotor. Hindi po makaikot yung rotor po. Ito po nangyari dito. Yan. Minsan tumitigas siya. Wala naman pong kalog yung kanyang busing. Kaya lang, yan, malambot. Pero pag ano siya, tumitigas po. Kaya bubuksan po natin to para makita natin kung ano yung nangyari. Pag nakatayo po siyang ganito, petagilid, mahirap pong iikot. Wala naman pong kalog yung kanyang busing. Baka po may nakapasok dito sa loob, kaya tumitigas po itong shafting niya. Ayan po, matigas, hindi makaikot. Ayan, yan. Ikot na naman siya. Pero pag nakaganon siya, ayaw po. Nabubuksan po natin to para malaman natin kung ano yung nagiging dahilan kung bakit parang naiipit siya. Yan. Tanggalin po natin to. Ayun guys, nakita ko parang lumuwag lang yung kanyang tornilyo. Yun guys, pipit na siya. Ngayon, titignan natin yung loob. Ayaw na talaga siyang umikot. Pero kanina guys, maluwag tong mga tornilyo niya. Kaya pala sumasabit yung rotor niya dun sa stator. Ngayon, bubuksan natin to para makita natin, malaman natin kung ano yung dahilan kung bakit tumitigas yung shafting. Nag-i-stack up po guys yung shafting niya. Nabubuksan natin itong loob. Tanggalin lang natin to kanyang swing arm. May tornilyo po siyang isa. Then ito pong ano na to, tatanggalin din po natin to para makita po natin yung loob. May 4 po siyang tornilyo.
Ayan po guys, natanggalan natin yung apat na tornilyo. Ang gagawin po natin, dito, tatanggalin po natin, ilahin natin siya. And guys, ito yung kanyang shafting. Ito. Ito naman yung kanyang motor, yung windings. Tapos meron po siyang tinatawag na we call this ito. Parang washer po siya. Ngayon tatanggalan po natin ito ng okay naman po siya. Ngayon guys, liliyahin lang natin itong dumi na to. Nakaka-ano rin kasi ito. Ito may dumi dito siya. Oh. So, liyahin natin lang yan. Lilinisin natin para kumintab ulit siya. Kukunan lang po tayo ng liha, yung 1,000 ang number. Yung pino po siya. Kailangan po natin ay ang pino. Ganun yan. Ganito lang po yung paglihan niya. Ayan guys, malinis na.
Try muna natin guys, ibalik. Yan. Tignan natin to guys. Try uli natin munang ibalik ito. Kanina kasi guys, pag hinihigpit ang pintornilyo yung apat, ito guys ayaw nang gumalaw. Kasi baka nasobrahan lang siya ng ito, washer. Naiipit niya yung naipit ng washer itong kanyang shafting. Kaya hindi siya makagalaw na. Ayan. Dapat ito guys, may play ito. Dapat ito, nahuhugot mo ng konti. Dito guys, wala oh. Ayaw siyang mahugot. Ayan. Ngayon guys, gagawin natin, tanggalin uli natin. Ngayon guys, ililihain lang natin to ng konti. Ito. Babawasan natin siya ng konti para yung shafting niya magkaroon ng gap. Pag hinila mo siyang ganoon, dapat meron siyang mahihila mo siya ng konti. Ito guys, wala eh. Ngayon, lilihain lang natin to. And guys, nalihan na natin ng konti ito. Then try balik natin muna. Tapos try ulit natin kung magkakaroon na ng gap.
Ibabalik ko na guys yung apat na tornilyo. Higpitan lang natin siya ng konti. Huwag masyadong mahigpit at huwag naman masyadong maluwag. Kasi kaya pag umiikot siya, siyempre parang natatagtag din siya, kaya lumuluwag yung tornilyo. Lalo na pag hindi mahigpit yung o hindi masyadong nakakapit yung tornilyo niya. Ngayon guys, specially natin siya. Ayan. Lagyan muna sa number 1. Ayun guys, umikot na oh. Makita nyo guys, umikot na siya. Tapos ito, number 2. Then number 3. Ayan. Ngayon guys, ilagay na natin dito yung kanyang lock to. Ito yung tinanggal ko kanina sa kanya. Dito sa linya nitong capacitor. Balik na natin to guys, itong kanyang C-clip.
Naibalik na natin to. Ito yung sa capacitor. Itong dalawa na to. Yan. Tapos itong kanyang tinatawag na balik na rin natin itong kanyang ito swing arm. Ayan. Balik natin. Balik natin yung tornilyo. Ayan guys, balik na natin itong takip. Punasan lang muna natin, ano. Ngayon guys, babalik na natin yung mga tinanggal natin kanina. Ito. Pero bago natin ibalik, kung pwedeng linisin lang, pupunasan lang natin para malinis naman yung ano. Lagyan natin to. Ito yung kanyang lock dito. Lalagyan natin siya dito. Yan guys, oh. Kalak na yan. Babalik natin yung LC. Punasan lang natin din para malinis ulit. Yan. Ngayon guys, ito papalitan natin. Takip na to kasi maluwag na to, hindi niya na mahigpitan tong LC. Try natin kung meron tayong ganito.
Then, testing natin, ano, bet? Paikutin uli natin kung okay. Ayan guys, nakita nyo. Okay na, no? Yun lang naman guys ang diferensya niya. Lumuwag yung kanyang mga tornilyo dun sa base, pinaka-base nung ating motor. Kaya ang nangyari, hindi siya makaikot kasi yung nung lumuwag yung tornilyo, na-disalign siya. Yung kanyang rotor guys, tumatama dun sa stator niya. Hindi siya makaikot kasi sumasayad. Ganun ang nangyari. So, ang ginawa natin, pinayos lang natin siya. Tapos, nilinisan natin ng konti yung kanyang bushing, saka yung shafting niya. Then, tinanggalan natin siya ng kasi ito guys, medyo makapal. Nagpalit tayo ng manipis. Itong kanyang washer. Nagpalit tayo ng manipis kasi wala siyang play. Hindi siya maka-play na yung inuhugot-hugot mo. Dapat meron siyang play, konti lang. Kasi pag wala siyang play, yun ang nangyayari. Matagtag yung ating motor. O itong pinaka-wash, niya, electric fan, base, matagtag, yun. Lumulog yung mga, lalo na hindi na-expitan masyadong tornilyo, kaya lumuwag siya. Nung lumuwag, ayun, ang nangyari, yung rotor niya, sumaya dun sa stator, kaya hindi makaikot. Ginawa natin yun nga, tinanggal, inayos lang yung tornilyo, then binilig na natin siya, saka natin siya higpitan yung mga tornilyo na, hindi naman masyadong mahigpit, kasi pag inayos ulit natin, halimbawa, nagkaroon sa diferensya, inayos natin, mahirapan tayo i-unscrew yung tornilyo niya. So guys, yan lang, gagawin lang natin dito, tatakpan na natin siya ng yung takip niya. Tapunan natin, then takip na natin, itong takip, lagay na natin to. So guys, yan. Success naman yung ating ginawang repair. Naglagay din tayo pala guys ng konting oil doon sa bushing niya para maging madulas yung pag-ikot ng bushing sa kanang ng bushing ng ating shafting. Yung bushing nga pala guys, hindi umiikot yun. Steady lang yun. Yung bushing lang, yung ating shafting lang ang umiikot. Kaya pag yung nagkaroon ng dumi, yung bushing natin, nagkaroon ng dumi, tapos tumigas yung dumi dahil nakasama yung oil. Pag tumigas yung dumi saka yung oil, nagiging na siya, malagkit. Maganit na siya hanggang mag-stack up yung ating bushing, shafting. Pero ito guys, hindi naman yun yung diferensya. Ang diferensya nito, yung tornilyo, lumuwag yung 4 na tornilyo na nakalagay doon sa pinaka-base ng motor para hindi siya gumalaw. Lumuwag yun. Yun ang nangyari. Pag luwag niya, na-disalign, yung shafting na-disalign na siya, pati yung rotor sumasay na doon sa kanyang stator, kaya hindi na siya makaikot. Yan guys, yan lang yun ang nangyari.
Yun lang naging diferensya nito. Kaya ngayon okay na siya, no? At sana po bago po makakalimutan ko nga pala, paki-subscribe po yung channel ko, yung Teddy Lagardes Tutorial TV. Lagi niyo pong i-click yung notification bell para ma-update po kayo sa mga video ko pong i-upload sa YouTube. Then, i-like niyo rin po at share. And ang importante po, huwag po kayong mag-skip ng ads. Kasi po, napakalaking tulong po yun para sa akin. Sa maliit ko pong channel, dahil wala pa po akong gaanong subscriber, kaya ako po ay humingi po sa inyo ng tulong para dumami naman po yung aking subscriber. Maraming salamat po sa panonood po ninyo ng aking bago. Ito po yung bago kong video. Sa loob po ng siguro po sa isang buwan ngayon lang po ako nag-repair po ng electric fan. Actually po, dalawa po sila. Ito pa po yung isa. Hindi ko pa po nagagawa. Yan. Ito pa po yung isa. Pareho lang po siyang Hanabishi. Ito lang po yung inuuna ko kasi ay putas. Ayan. Yan lang po ang inuuna ko kasi baka gamitin po nila mamayang gabi. Kaya inuna ko na po muna itong isa. Ayan po, maraming salamat po sa panonood ninyo. Sa ngayon po, magpapaalam na muna. Babay ma po.